paano nga ba nakuha ng islang ito ang pangalan niya? Sa pagtatalakay natin ngayon, hihimayin natin ang isang napakagandang kwento, isang halo ng kasaysayan, wika at heograpiya na talagang humubog sa buong reyon. Ang kwentong ito nakatutok mismo doon sa bahagi ng isla na nagtatago ng pinakamalalim nilang nakaraan. Kaya ang laging tinatanong ng marami, alin nga ba talaga sa tatlong probinsya ang pwedeng ituring na tunay na puso ng buong isla? At bakit yung kanlurang bahagi lang yung nag-iisang nagdala at nagmana ng orihinal na pangalan ng buong kalupaan? Dati kasi tinatawag natin itong Western Samar, pero ngayon kilala na lang natin bilang simpleng Samar. Ano ba talaga ang nangyari at nagkaroon ng ganitong kalaking pagbabago? Para masagot natin yan, kailangan nating mag-umpisa sa pinakaunang clue. Tingnan natin yung mismong pinagmulan ng salitang Samar. Galing kasi ito sa katutubong salitang Waray na samad, na ang ibig sabihin, literal, ay sugat o hiwa. Ngayon baka isipin nyo agad, uy, may kinalaman pa ito sa matinding labanan o karahasan dati? Pero alam nyo, napakalayo niyan sa totoong intensyon ng ating mga ninuno. Ang totoo niyan, ginamit ng mga unang nanirahan dito ang salitang samad hindi para magkwento ng madugong nakaraan, kundi para ilarawan yung mismong itsura ng kalikasan nila. Isipin nyo yung mga matatarik na bundok, yung malalalim na ilog. Kapag tiningnan mo kasi ang kabuuan ng isla, yung mga higanteng lambak at anyong tubig, parang mga malalaking sugat o malalalim na hiwa sa mismong balat ng lupa. Kaya tinawag nila yung magaspang pero napakagandang paligid nila na sugat-sugat o sa salita nila, samad. At dito natin makikita kung paano nababago ang kasaysayan dahil lang sa wika. Nang dumating kasi yung mga Kastila, tinanong nila yung mga katutubo kung ano ang pangalan ng lugar nila. Siyempre, buong pagmamalaking sumagot ang mga lokal ng Samad. Kaso dahil siguro sa hirap sa pagbigkas o pagkakaiba ng lengguwahe, ang narinig at naitala ng mga Kastila ay Samar. Isang simpleng maling pagbigkas lang, literal na nabasag ang orihinal na salita at tuluyang nagbago ang mga mapa ng bansa. Mula sa katutubong Samad, formal na itong naging Samar. Ngayon, lumipat naman tayo mula sa kalikasan papunta sa politika. Silipin natin yung mabilisang pagbabago sa mga batas. Dati kasi, noong panahon ng Kastila at Amerikano, ang buong isla, isang higanteng probinsya lang yan. Pero dahil napakalaki, sobrang hirap pamahalaan. Kaya noong June 19, 1965, sa pamamagitan ng Republic Act 4221, formal na hinati ang islang ito sa tatlong magkakahiwalay na teritoryo. Yung kanlurang bahagi, naging Western Samar. Pero hindi rin nagtagal yan. Pagsapit ng 1969, ipinasa naman ang Republic Act 5650 para tuluyan ng tanggalin yung salitang Western at ibalik ang pangalan nito sa Samar. Bakit nga ba nila tinanggal yung direksyon sa pangalan? Simpleng-simple lang ang sagot. Itong probinsya kasi ng Western Samar ang nag-iisang kinikilalang tunay na tagapagmana ng orihinal na pagkakakilanlan ng buong lupain. At ang pangunahing dahilan, nandito ang Catbalogan. Ang Catbalogan kasi ang naging orihinal na upuan ng pamahalaan at pinakasentro ng sibilisasyon sa buong isla noon pa man. Dahil nasa kanila yung makasaysayang kabisera, sila talaga ang may pinakamalaking karapatan na bitbitin ang orihinal na pangalang Samar. Ang mas nakakabilib pa dito ay kung paano naging ganong kahalaga ang Catbalogan. Hindi naman yan naging kapisera ng basta-basta lang. Itinatag ito ng mga paring Hiswita noong pang 1596 at meron kasi itong perpetong lokasyon, nakaharap mismo sa Maqueda Bay. Dahil sa estratehikong posisyon nito sa dagat, naging isang napakahalagang tulay ito na nag-uugnay hindi lang sa Leyte, kundi maging sa Luzon. Naging sentro talaga ito ng komersyo at kalakalan, kaya siguradong-sigurado ang posisyon niya bilang pinakamahalagang sentro ng buong probinsya. Pero bukod sa kalakalakan at gobyerno, napakayaman din ang probinsyang ito sa mga manghang likas na yaman na ibabalik talaga tayo doon sa pinagmulan ng pangalan niya. Perpektong halimbawa dyan yung sikat na Lulugayan Falls na madalas nga nilang tawaging Mini Niagara. Ang mga ganitong klaseng natural na anyong tubig, yung lumaragasang ilog na bumabagsak sa mga magagaspang at matatarik na bato, napakalinaw na refleksyon yan ng mga magaganda, mababangis at malalalim na sugat ng kalikasan na unang nakita ng mga ninuno natin. Kaya naman, kapag hinihimay natin ang kasaysayang ito, makikita natin na ang pangalang Samar, hindi lang talaga yan basta direksyon sa mapa. Isang napakamakapangyarihang simbolo nito.
Sumisimbolo ito sa matibay, hindi natitinag na pagkakakilanlan at hindi sumusukong espiritu ng mga waray. Mula sa hugis ng kanilang magaspang na lupain hanggang sa napakayaman nilang kasaysayan, ang mga waray ay nananatiling matatag at laging puno ng pag-asa. Para tapusin itong ating pagtalakay, may gusto akong itanong sa inyo at sana i-comment nyo sa ibaba. Sa dami ng magagandang lugar at kwento ng probinsya ng Samar, maging yan man ang makasaysayang Katbalogan, ang maunlad na Kalbayog o yung mga nagagandahang kuweba at talon nila, ano ang paborito ninyong spot doon? Gusto ko talagang malaman yung mga kwento ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa napakagandang paghihimay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pa nating mga pagtuklas. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.